Noong kamakailan matapos ang hagupit ng bagyong Karina kung saan nagdulot ito ng matinding pinsala sa Kalakhang, Maynila, nagsulong ang Kongreso ukol sa investigasyon ng pangangasiwa sa mga flood control project na nakabase rito. Kahapon nagsimula na ang pagdinig sa Kongreso sa pamamaraan ng mga ahensya tulad ng Metro Manila Development Authority o MMDA, maging ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa hindi nito pag-ulat ukol sa malawakang flood control project na pinondohan ng World Bank. Sa nasabing pagdinig, nagpahayag ng kritisismo si Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren ukol sa hindi maayos na pagsusuri ng DPWH sa Batasan River Basin at ang mababang kalidad ng pagkakagawa ng mga pader sa lungsod ng Quezon. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, 5 bilyon lamang ang nakalaan na budget sa mga programang ayon sa pagkontrol ng baha, kung saan nakapaloob na rito ang paggawa, operasyon ng mga flood control at pumping station, maging ang pagpapasweldo sa mga tauhan. Pahayag naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, kinakailangang siyasatin ang kaangkupan ng disenyo nito upang masolusyonan ang pagsasaayos sa nasabing proyekto. Dapat it should be science-based study. Tayo sa Kongreso, we can help in passing legislation to support the science-based study diyan sa diyan sa problema natin. Kasi it seems that sa dami ng pondong inilaan para sa flood control, dito lang, particularly in Metro Manila, so hindi pa rin nasusolve yung problema ng pagbaha pagdating sa panahon na may mga ganitong klaseng bagyo. Bukod pa rito, sinagot din ni Manila 1st District Representative Ernest Junicio ang posibilidad na siyasatin ang New Manila Reclamation Project kaugnay ng matinding pagbaha sa lungsod. Mabubuksan yung pag-uusap tsaka pag-aaral regarding dun sa any issues concerning reclamation, kung nakakadulot talaga siya ng baha, kung meron bang pagkukulang like what DSJJ said sa local government at sa DNR na nag-approve ng mga reclamations natin. So everything will be studied through this filing of resolution, pag-uusapan, pag-aaralan, and only such time na matapos yung kung magkaka-hearings tayo doon. Sa kabila ng inaasahang karagdagang pagdinig ukol rito, ipinabatid naman ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano na kinakailangan ng Maynila ang pangmatagalang solusyon rito, kung kaya't maaari pa itong maggugol ng mas mahabang panahon upang maisagawa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.